welcome po sa Jesus Abundant Life, sa mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, at paki-like, paki-share kung kayo napagpala po, mga kapatid. Ang mensaheng ito, paki-like and paki-share para mas marami pang makarinig na mensaheng ito. Sapagkat ang mensaheng ito ay, kung hindi ka paligtas, ikaw ay maliligtas. At kung ikaw naman naligtas na, ikaw ay lalakas at lalago. Kaya i-share po natin, mga kapatid. At ngayon po, basahin muna natin. Magsimula na po tayo, mga kapatid. Ang title po ng message natin ay Christmas Doctrine. Sabi po kasi sa Lucas chapter 2 verse 10, sabi po, makibasa po kayo sa akin, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Great joy. At joy, great joy, and which shall be to all people. Bakit? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, makikita po natin sa unang sabi ng mga anghel, doon pa lamang, sa unang araw, hindi pa dumadating si Kristo, magsaya na kayo. Sabi niya, magalak na kayo. Masaya na kayo. Hindi pa dumadating si Kristo, dadating pa lang, masaya na. Yun ang command niya. Abay, magsaya na, hindi pa dumadating si Kristo, mga kapatid. Ay, lalo naman tayo siguro dapat nagsasaya ngayon. Ay, si Kristo hindi lamang nakadating, na buhay, nagawa ang purpose, nakauwi na. Tapos na. So kung yung mga taga-Israel na yun na sinabihan magsaya, ay inuutusan ng anghel na magsaya, may reason, ay lalo namang mas malaki ang dahilan natin para tayo mas maging masaya ngayon. Amen, mga kapatid. Sapagkat tapos na ang purpose ni Jesus, kaya siya na parito, yung pinangako sa kanila, masaya na sila, hindi pa nakikita, pero tayo nagawa na yung pinangako. Kaya tayo dapat lalong mas maging masaya. Kaya tayo dapat ay nagse-celebrate. Kaya wag naman kayo makakarinig ng mga ibang Kristiyano, sasabihin ala, Pasko naman, ayun naman commercial na lang. Kakay Kristiyano mo? Ay sasabihin mo, commercialization lang ang Pasko? Hindi ka na nakikiselebrate. Ay mabuti pa yung hindi Kristiyano, at wag natin papayagan, mga kapatid, na yung mga hindi Kristiyano agawin sa atin ang purpose ng Christmas, agawin sa atin ang tema ng Christmas, agawin sa atin ang reason ng Christmas. Ay sila yung nagse-celebrate Nagse-celebrate ng Pasko, hindi naman Kristiyano ang pinagse-celebrate Kaya ang bati Happy Holiday. Lahat na ginawa sa Pasko, binago na ang tema ng Pasko, hindi na si Kristo ang bida, si Santa Claus na. Nabago na. Huwag natin papayagan na yung para sa atin at yung original na atin ay maagaw ng iba. Kaya tayo, kung sino dapat ang nagse-celebrate ng Pasko, pasensya na kayo sa boses ko, medyo mataas-taas ang aking tono. Yung mga nagse-celebrate ng Pasko ay dapat mga Kristiyano. Ay may mga Kristiyano, kami naman ay hindi makakapag-celebrate niya dahil wala yung iba na, wala na yung aking anak. Parang ako yun nasa abroad na, hindi naman kami makapag-reunion, ay nauwi na sa yung celebration age, sa reunion na lang. Wala nang reason para masaya, walang bonus. Alam niyo, naalala ko yung napakinggan kong reels, napanood kong reels sa Facebook kahapon. Sabi ka doon sa reels, ay palagi ko naman napanood nyo din, pero hayaan nyo na pagka kayo ay hindi natawa, hindi tumawa na lang kayo. Sabi sa isang baryo daw, merong Christmas party. Ay, ang Christmas party ganito, merong tayong Christmas party, ang makapagpapaiyak sa baka, ay mananalo ng 10,000. Papaiyakin ng baka, mananalo ng 10,000. Ay di, ang dami nagsalihan. Ay di, sinimula ng program. Merong hinagupit ng baka, umiyak ka. Hinagupit ng hinagupit para iiyak. Ay, hindi umiiyak. Sa isip-isip ko, sabi ng baka, pag nakawala ako dito, tatadyakan kita. Meron namang gano'n, tinadyakan ng baka. Hindi pa rin umiyak ang baka. Merong sinigawan ng baka, umiyak ka. Hindi pa rin umiyak ang baka. Meron iba, parang winibis ka ng sili yung baka, pero yung baka napikit lang, hindi pa rin naiyak. Ay wala nang contestant, pero merong isang pastor na sumali. Panghuli. Lumapit yung pastor doon sa baka, may binulong. Umiyak ang baka, hagulgul. Iyak ang baka, hagulgul. Ay di panalo yung pastor. Ay di niya tinanong, Pastor, paano nyo napaiyak ang baka? Ay wala naman Sinabi ko lang kung magkano ang sweldo ng pastor Ay, nakakuha yung iba. Sinabi ko lang mo kung magkano ang sweldo ng mga pastor. Ay, iyak yung baka, gulgul. Di sinabi ko sa katulong ko, di tawa ng tawa yung katulong ko, yung kasambahay ko, tawa ng tawa kahapon. Sabi sa akin ay magkano po ba ang sweldo ng pastor? Ako nga'y wala. Ay
Doon napaiyak yung aking katulong, agulgol na. Agulgol na, layas yung aming kasambahay, layas. Wala pala namang sweldo si pastor. Ano ang point ko, mga kapatid? Wala akong point. Ang point ko po doon, mga kapatid, ay bakit kayong iba ay nagre-reklamo na hindi na makapag-celebrate niya kasi wala na ngayong bonus. Yung opisina hindi namigay ng ham. Wala kami tinanggap na package. Hindi na masaya. Nagre-reklamo na. Ano, mga kapatid, yung iba ay medyo nabawasan lang sa pamilya, hindi na makapag-celebrate. Medyo may babayaran lang. Nawala na yung kagalakan sa Pasko. Ang iniisip lang yung celebration, pero yung kagalakan wala na sa Pasko. Bakit gayon, mga kapatid? Bakit gayon? Hindi dapat po nawawala ang kagalakan sa Pasko sapagkat, mga kapatid, ang Pasko ay hindi basta season. Ang Pasko ay hindi basta celebration. Ang Pasko ay hindi basta event. Ang Pasko po, kapatid, ay doktrina. Kaya po nag-title natin, The Christmas Doctrine. May doktrina pong kasama ang Pasko. Ito po yung napakahalaga sa atin. Actually po, mga kapatid, kung tutuusin, ang Christmas, bakit ba sila pastor ay siguro napipreach ng Christmas message? Ay, paano yung nakikiayon sa season? Ay, nakikiayon sa season? Hindi po, mga kapatid, hindi lamang ito season. Ito po ay talagang may mensahe. May doktrina po kasi ang Pasko. Gusto niyo bang malaman, mga kapatid, kung anong doktrina ng Pasko? Unang-una, ano po ang doctrine? What is the meaning of doctrine? Totoo po, kapatid, yung wala ako sweldo. Ang pastor na hindi ako. Baka sabihin na iba, si pastor nagpaparinig para mabigyan. Hindi po, mga kapatid. Narinig ko lang yung real na istorya na yon. Which is totoo din naman, pastor. A doctrine is a belief, paniniwala, which we base our lives on. So yung paniniwala kung saan ang buhay mo, ay may epekto sa buhay mo. Ito yung parang rules of your life. That is the doctrine. And it's something we contend for. Hindi basta yung pag may umupos, basta pababayaan mo na lang, papayagan mo na lang na ibaba, i-downgrade, pawalang visa, pawalang kahulugan. Hindi po. It is something that is so important to us that we will not let other people put a zero mark on it and downgrade and step on it and stamp on it. Natapak-tapakan na lamang yung doktrinang ito. We insist on a faith position. Ito po yung pananampalataya. This is our faith position. It's something we live on. We commit ourselves into. We base our lives into. Kaya po ang doktrina, mga kapatid, ay napakahalaga. Ayaw ko naman makinig sa mga doktrina, religion. Kasi yung connotation ng salitang doktrina ay para bagang religious thing, something. Pero no, mga kapatid, doctrine is where you base your life upon. It is your faith. Mga kapatid, kaya dapat maging malinaw po sa atin, what is the doctrine of Christmas? Kaya makikita po natin yung doctrine of Christmas in 1 John chapter 1, verses 1 to 4. Basahin po natin, mga kapatid. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes. Sino pong nagsasalita dito, mga kapatid? Si John. Which we have looked at, and our hands have touched. Si John is speaking first person experience, testifying, witnessing. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared. We have seen it and testified to it. Excuse me po. And we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard. Si John po ay patuloy na nagsasabi, ito ang kanilang nakita. Ito ang kanyang na-witness. Nagpapatotoo po si John. So that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Mga kapatid, si John ay may pinatututuhanan sa kanila. At ang katotohanan ito, ang magiging isa upang sila ay maging kaisa ng Ama, ay isa ng Anak, ay isa ng Espiritu. Ibig sabihin, itong patutuon ni John na ito yung salvation.
ang pinatutuhanan ni John ay salvation. Ano ba ang itinetestify ni John? Basahin natin yung John chapter 1, verse 1. Kasi sinabi niya dito concerning the word of life. Ano ba yung the word of life na yun? Kaya pupunta ngayon tayo sa John chapter 1, verse 1. Sino po sumulat ng John? Si John 10. Ano po? In the beginning was the word. In the same place, kung paano sinasabi niya doon sa kanina, we proclaim to you concerning the word of life. He is speaking, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was, ano daw ang salita? God. Tapos, ang sabi dito, sa John chapter 1, verse 14, tanong tayo, the Word became flesh and dwelt among us. We have seen His glory, the glory of the only Son. Sino yun, mga kapatid? Si Jesus, who came from the Father, full of grace. So mga kapatid, dito sa dalawang verse na binasa natin dito, meron tatlo tayong makikita dito na doktrina, tatlong katotohanan. Ano yun? That God became man. Yun ang una. Pangalawa, Jesus is not just man, but God. At patatlo, that God is with us. Amen po mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, gising. Maaga pa. Kaya po mga kapatid, ito ang doktrina ng Christmas eh. Alam niyo po, yung doctrine of Christmas is unique. Sa ibang religion, yung incarnation, hindi imposible sa kanila. Actually, sa mga Hinduism, at saka sa mga mga religion yun, Buddhism, ang incarnation, reincarnation pa nga, ay very common place. Ay, ang Diyos ay pwedeng manahan sa baka, ang Diyos ay pwedeng manahan sa baboy. Ang Diyos ay pwedeng manahan sa kung saan-saan, sa mga rebulto, sa mga bato, sa mga lahat ng bagay. Kaya ang Diyos ay pwedeng magkatawang tao. Hindi imposible sa kanila yun. Yung pagkatawang tao ng Diyos. Sa ano naman, sa mga Islam naman, sa mga Muslim, at saka sa mga Hudyo, sa mga Jew naman, ang Diyos ay napakataas na hindi siya maaaring bumaba. Ang Diyos ay hindi manahan sa mga maruruming bagay. Ang Diyos ay hindi pwedeng pumunta sa mga lugar na marurumi. Lalong-lalo na sa tao, hindi pwedeng manahan ng Diyos. So, pag sinabi mong si Jesus ay isang Diyos, o si Jesus ay nanggaling sa Diyos, blasphemy yun. Malaking ano yun, malaking iskandalo yun. Kaya po, ang Christianism, the doctrine of Christmas is so unique. Tingnan po natin isa-isa mga kapatid. Letter A, that God became man. Malaking bagay po ito mga kapatid. Hindi basta sinasabi natin that God became man. Makikita po natin the very reason why God became man. Unang-una po, sabi dito po, the Word. Sino yung Word? God became flesh. So, God became man. Ano ang implication nun? Yung invisible, nakikita mo ba ang Diyos? Hindi. Yung invisible, naging visible. Yung hindi nakikita, naging nakikita. Ang Diyos ay hindi physical. Hindi mo mahihipo. The non-physical became physical. Yung Diyos ay naging tao. Yung ideal o yung abstract ay naging totoo. Mga kapatid, yung divine ay naging human nature. Yung theory became a person, naging tao. How do you touch and smell or see the word? Sige nga, hipuin mo, hawakan mo ang word. Much more, magkakaroon ka ng personal relationship sa word. Wala. Hindi. But, naging physical, naging real para magkaroon tayo ng personal relationship. Kaya po sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya bakit ito, why is it very important sa atin mga kapatid? Why is Christmas so important? Hindi lamang because it's a sweet story of Bethlehem, a sweet story of a virgin giving birth, of kings giving gifts. Hindi lamang yun ang sweet story mga kapatid. Ang story nun mga kapatid ay ang Diyos ay bumaba. Ang Diyos ay bumaba para tayo i-save. Ang Diyos ay hindi lamang nakontento sa upuan niya sa langit. Ang Diyos ay bumaba upang tayo ay i-save. May rescue mission ng Diyos. It took God Himself to rescue us. Ang Diyos ay naging maliit na tao. For what purpose? Para sa iyo, para sa akin, mga kapatid.
Kasi hindi natin kaya na tayo ay ma-rescue na sa pamamagitan ng sarili. Ang purpose na bumaba ang Diyos ay para sa iyo dahil ikaw ay mapapahamak. Siya mismo bumaba upang ikaw ay iligtas. Amen? Kaya po mga kapatid, ang Christmas po, God became flesh and lived the life that you should live. Ang Diyos ay naging tao at ipinamuhay ang buhay na dapat sana'y tayo ang mabuhay. At ang Diyos ay namatay ng kamatayang dapat sanang tayo ang tumanggap ng klase ng kamatayan ng mga kapatid. As a Savior. Hindi lamang siya teacher. Hindi lamang siya magandang example. Siya ay Savior. Mga kapatid, hindi lamang siya hindi lamang siya teacher. Savior siya. Kaya mga kapatid, because of Christmas, meron ngayon tayong personal na relationship sa Panginoon. Kasi ang abstract naging personal, subukan nyo nga, pwede ka ba magkaroon ng personal relationship kay Superman? Hindi mo siya kilala. Unang-una, idea lang siya. Kay Santa Claus? Meron kang magkakaroon ka ng personal relationship kay Santa Claus? Hindi, kasi hindi mo siya nakikita eh. Hindi mo siya nahihipo eh. Hindi siya totoo eh. Pero pwede kang magkaroon ng personal relationship sa katabi mo? Yes. Ano mang klaseng relationship yun? Pwede kang magkaroon ng personal relationship. Kasi personal na. Personal mo na nakikita. Personal na. Kaya nga ang sabi ni John chapter 1 verse 3, our fellowship is with the Father and with His Son. Ang meaning kasi ng fellowship ay koinonia, yung koinonia, yung things we shared in common. And things we shared in common, the thing that we shared in common with John and with all the other disciples is Christ. Amen mga kapatid. Kaya ang God is no longer a remote idea. Nung bumaba sa Jesus, hindi naging malayo ang Diyos sa atin mga kapatid. Naging malinaw na sa atin ng Diyos. Nung bumaba si Jesus. Hindi na ang Diyos na parang pag sinabi at binanggit yung salitang Diyos ay very mystical na tayo kailangan magtagot baka kamakidlatan. No, because you know Jesus Christ. Kilala mo si Jesus personal. Ito ang point ko mga kapatid. Jesus Christ is actually God came in the flesh. A man with all the naging tao siya with all the characteristics of man, like you, like me. At lalo natin makikilala ang Diyos, magiging graspable siya, magiging kaintindi siya. Kasi makikita natin, paano ba na, ang Diyos pala ganun na-upset din? Ang Panginoon pala ganun umiyak din? Kasi si Kristo nga, ang tunay na larawan ng Diyos. So, ang Diyos pala umiyak din? Ang Diyos pala ay nagalit din, ang Diyos pala ay nakigalak din, ang Diyos pala ay natuwa din. Kaya po mga kapatid, tingnan natin ito mga kapatid. Unang-una, ang doctrine ng Christmas is an invitation sa atin upang magkaroon tayo ng personal relationship with Christ. Alam natin na si Kristo ay ang tunay na reflection of God, the Father. So tunay na He paints the true picture. Kung ano ang ginagawa ni Jesus, it paints the true nature, true character of God. Kita natin kung paano siya naawa. Naawa ba siya, mga kapatid? Naawa siya. Saan siya naawa? Doon sa mga pagod. Tapos sabi niya, come to me those who are tired and weary. Naawa siya sa mga pagod. Naawa siya sa mga umiiyak, mga kapatid. Merong babae na maglilibing ng kanyang anak. Naawa siya. Humingi ba ng tulong yung babae kay Kristo? Hindi. Pero nahabag siya. Una siyang nahabag. Hindi na kailangan yung babae magpagulong-gulong sa harap niya upang mahabag ka sa amin. Parang katulad ng inaawit natin dati, O Diyos, maawa ka. As in, talagang binebeg mo yung awa. Hindi, pero nahabag siya. Anong ginawa niya? Hinawakan niya yung anak na patay at nabuhay. Dahil sa habag niya, mga kapatid. Ito ay karakter ng Diyos. Ito pinakikita ni Jesus kung ano ang Diyos na amang nasa langit, yun ang Diyos para sa atin. Kaya ngayon maunawaan natin, ang Diyos pala'y mahabagin. Amen. Maintindihan natin, ang Diyos pala'y mahabagin. Kaya maintindihan natin na ang Diyos pala'y pwedeng mahabag sa akin, na talaga nahabag sa akin. Ang Panginoon ay nakikiiyak. Nakiiyak si Jesus. Umiyak si Jesus nung namatay si Lazaro. Umiyak si Jesus. Samantalang kaya naman niyang buhayin si Lazaro. Pero nakiiyak siya. Bakit? Kasi bigat, dandan din niya yung bigatin ng mga kapatid. Laman sa loob ng mga kapatid.
Kapatid, yan ang larawan ng Diyos. Maituturo ba sa atin yan ng religion? Hindi. Si Kristo ang nagpakita kung ano talagang itsura ng Diyos para sa atin. Kaya ngayon, physical ang Diyos para sa atin. Ano pa ang Panginoon? Naawa siya sa mga gutom. Ikaw ba'y gutom pa, kapatid? Yes, kung gutom ka, mga kapatid, asahan mo ang pagpapakain ng Diyos. Amen. Tapos mamaya kakain tayo. Amen. Isipin mo, 5,000, mga kalalakihan pa lang yung kasama ang bata at saka mga asawa, pinakain ni Jesus. Aba, ako yung naman leader doon, bahala sila, susunod-sunod sila Kung gusto nila, magpatak-patak sila. Contribution, at isama na nila ako doon sa sa bibili nilang Jollibee. Idamay-damay na nila, total ako ang leader, pero hindi. Si Jesus mismo, nagpakain sa kanila. Mga kapatid, larawan ng Diyos, naawa sa si Jesus sa mga may sakit. Alam niyo, mga may sakit, hindi na. Meron bang may sakit na sila ba? Aba, ikaw muna mag-ayos-ayos muna ng buhay mo. Ikaw muna itama-tama mo muna yung buhay mo bago kita pagalingin. Pagka maayos na, makipagkasundo ka muna sa akin bago ka lumapit sa akin. Hindi. Lahat ng lumapit kay Jesus, pinagaling. Meron niyang hindi lumalapit kay Jesus, pinagagaling niya. Nilapitan niya mismo Yung pagapang-gapang doon sa pool of Bethsaida. Si Jesus mismo lumapit doon Tapos merong mga sumisigaw sa kabila. Jesus! Jesus! Anong gusto niyo? Pagalingin mo kami. Pinagaling ni Jesus Meron ngang yung may lakad si Jesus. Pero si Jesus ay hindi napigilan sa kanyang very priority na high priority na lakad dahil sa meron nangangailangan ng pagpapagaling Kaya mga kapatid, anong sinasabi nito mga kapatid? Malaki na problema mo, maliit na pangangailangan mo, kayang tugunin ng Panginoon. Walang sasabihin sa friend, teka muna, ikaw naman total ang problema mo na may maliit, isa ka na. Ang problema mo tungkol sa boyfriend, teka, asikasuhin ko muna ito, namamatay sa Ukraine. Asikasuhin ko muna ito, nasusunugan dito. Asikasuhin ko muna yung landslide. Asikasuhin ko muna yung mga walang makain sa Africa. Hindi sinabi ng Panginoon yun Ang boyfriend mo, ang problema mo, boyfriend, ang problema mo, cellphone. Pero pwede mong ilapit sa Panginoon Kasi parehas yan. Malaking problema, maliit na problema. Personal kang kilala ng Panginoon. Yun ang point doon. Personal. Pag general, mahirap. Ito lang, buong Pilipinas tatanggap ng, anong tawag doon? Agwanta? Anong tawag doon? Ayuda. General yon. Pero yung personal, alam niya ang pinakamalaking mong problema. Alam niya ang personal na pangangailangan. Kaya nga, personal relationship. Amen? Hindi mo sasabihin na, kasi nung araw, meron akong gantong idea Bakit ko ipag-pray yung tungkol sa, maliit lang na problema yan. Lord, makabasa sana ako sa exam. Maliit lang na problema Pag nababasa ko sa dyaryo o nagbubukas ako ng TV, ang lalaki ng problema ng tao Ako, papansinin pa kaya ako ni Lord Malaking problema siguro muna asikasuhin niya. Para nakakaya, lumapit, maliit lang ang problema ko. Mali yung kapatid. Alam niyo nung araw, ganito, pag kami rapol sa amin, nung ako'y may trabaho pa, nung ako'y tumatanggap pa ng bonus, nung ako'y may mga 13 month pa, pag kami Christmas party, yun, may mga parapol, malalaking TV, malalaking refrigerator. Pag ako'y nasali sa rapol, hindi ko ina-expect na ako tatama ng rep. Hindi ko ina-expect na ako mananalo ng TV. Bakit? Sabi ko, ako naman compare doon sa mga ibang worker, mas malaganda ang position ko mas malaki naman ang kita ko Siguro mas karapat dapat na sila ang tumanggap kaysa sa akin. Ano nga, di ka nga? Wala nga akong tamaan na rapol. Abagay, abang nananalo yung mga manager ko, supervisor pa. Sila pang mas malalaking kita, sila pang nananalo, mga kapatid. Kasi nga, personal respect. Ano yung pananampalataya mo, paniniwala mo sa Panginoon? Ako'y paborito ng Panginoon That is how God treat you personally. Personal ang relationship niyo ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin, bakit yun? Si sister na yun, hindi naman binigay ni Lord. Yung hinihingi niyang trabaho, siguro hindi rin bibigay ng hinihingi ko. No, mga kapatid, personal ang relasyon mo sa Panginoon. Kung anong kailangan mo, yan ang panghawakan mo at yan ang bibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi personal. It shall be done to you according to your faith. Mga kapatid, kaya nga ang Panginoon ay nagbaba dito to have a personal relationship with us. That is the doctrine of Christmas. Ang Panginoon hindi natiling nakaupo doon.
at nanonood lamang sa iyo at nagsusulat sila sa mga anghel. Ito, give kay Piwi ng ganitong pangangailangan, sesend lang sa mga angel. No, siya mismo nagpunta, siya mismo nakipag-usap, binigay ang buhay, nanahan sa iyo upang ang lahat na pinakakailangan mo sa puso mo, pinakakaloob ang panaghoy mo, pakinig ng Panginoon. Because He is a personal God. Amen, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ang Panginoon hindi na natiling nanunood ng may bandage, under bandage. Sino yung under bandage? Yung ano ba? Yung demon-possessed na tao. Yung demon-possessed, hindi humingi ng tulong sa kanya eh. Hindi nagmakaawa sa kanya. Siya ang naawa doon sa demon-possessed. Siya ang lumapit. Siya ang nagpalaya doon sa demon-possessed. At nung nakalaya na, hindi na siya bihag. Hindi na siya nakatira sa sementeryo, hindi na niya hiniiwang katawan niya, mata niyo na, pag-iisip niya. Hindi niya sinabi, ngayon ikaw ay saved na, ikaw ay wala na sa iyong matuto ka naman magbayad. Matuto ka namang sumunod, matuto ka namang magbalit man lang ng utang na loob. Hindi Ang sabi nga nung pinalaya sa pagkakaalipin sa legion of demon gusto ko pong sumunod sa inyo. Anong sabi ni Kristo? Umuwi ka muna sa inyo. Umuwi ka sa inyo, ipakita mo ang sarili mo sa mga mahal mo sa buhay. Nakita niyo mga kapatid yun? Nakita niyo mga kapatid yun? Nakita ni Lord na ang kailangan nito ay makapiling ng kanyang mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, hindi ka tatawagin ng Panginoon, iwanan mo ang pamilya mo. Kalimutan mo ng pamilya mo. Mag-serve ka sa akin. Ganun pa ang Panginoon? Hindi Personal na Diyos ito Ano ang kailangan mo? Ano ang kailangan mo ngayon? Ako Diyos, I can, I will, because I love you. Amen. Kasi hindi ako malayo. Hindi ako nandun lang sa langit at nakatingin sa'yo tinitelescope. Hindi. Pumaba ako, pumunta dito, nanahan sa'yo. Amen, mga kapatid. That is the doctrine of Christmas. Ano pa, mga kapatid? Siya ay marunong makiselebrate. Siya ay nakikigalak. Sa kasalan, nakikigalak siya, nakiselebrate siya. Pero, nagalit din ng Panginoon. Itinumba niya yung mga table dun sa templo. Ang Panginoon na hindi nag-condemn. Nakita niya si Sakeo, nasa taas ng puno ng bayabas. Sabi ng Panginoon, Sakeo, baba ka dyan. Magsuot ka ng saplot. Baba ka dyan. Hindi na-gets. Mamaya mag-gets. Pumunta si Jesus sa kabahay ni Sakeo. Alam niyo ba si Sakeo kung sino? Si Sakeo kinamumuhuian ng buong tribo ng Israel. Bakit? Siya ay tax collector. Ano pa, Pastor? 5'6". Siya ay galamay ng Roma. Ng Romang mananako. Pero si Kristo ay nagpunta sa kanyang tahanan. May kinondem ba siya ni Jesus Christ? Hindi. Hindi sinabi, alam mo Sakeo, sama mo. Hindi Si Sakeo dahil pinuntahan siya ni Kristo. Nakita niya ang kanyang karumihan. Siya ay nagkusa. Sabi niya, Kristo, ako'y marumi. Lahat ng aking kinuha, ipamimigay ko, ibabalik ko, at ako ay nangangakong susunod sa iyo. Mga kapatid, yun ang biyaya ng Panginoon. Hindi ka kinukondem ng Panginoon. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa ginagawa ng Diyos para sa iyo, ikaw ngayon ay magbabago. Ikaw ngayon makikita mo ang karumihan mo, at ikaw ngayon mamamanga, at ikaw ay susunod sa ating Panginoon. Hindi condemnation, hindi yung pastor, kayong mga kapatid na hindi marunong makikapo. Kayong mga late. Kayong mga hindi natin ng worship service. Ang nagko-condemn mo si pastor, hindi ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya ang Panginoon na-impress din. Saan na-impress Jesus? Sa religious activities? Sa religious events? Hindi. Saan siya na-impress? Sa faith. Na-impress siya sa faith. Sa faith ng centurion,
sa faith nung bata, anong babae na yung kanyang anak ay namatay. Na-impress siya sa faith. Sabi niya, I have never seen such a faith in Israel. Ano ang gusto mo ba ma-impress sa iyo ang Panginoon? Impress Him with your faith. Lord, ilagay mo sa Kanya ang pananampalataya mo. Pero may mo sasabi na, alay, sa panahon ngayon talagang kailangan daanan mo yung mga pagsubok na yan. Sa mga panahon ngayon, lalo na kayo mga Kristiyano, kayo kailangan dumaan lahat sa pagsubok para kayo magkatanggap-tanggap sa Diyos. Mga kapatid, ano sinasabi ng faith mo? Panginoon, dumaan na sa lahat ng pagsubok na yan para sa'yo, para hindi ka na dumaan. Gamitin mo yan, hindi na pangawakan mo. Ako, hindi. Hindi ako dadaan sa mga dinagdaan ng mga pagsubok na. Bakit? Kasi nga si Kristo na dumaan para sa akin. That is my faith. And it shall be done to you according to your faith. Kung gusto mo magka-impress sa Panginoon, panghawakan mo ang pananampalataya mo. I-upgrade mo ang pananampalataya. Mag-level up ka pa sa pananampalataya. Huwag kang lumakad lamang sa iyong nakikita. Amen. Hallelujah. Kaya nga, yung mga example na ito, para ipakita ng Diyos kung gaano siya katotoo na hindi na siya sa mystery, na hindi na siya, ikaw ay lagi nang huhula kung anong gusto ng Panginoon. Lagi ka nang huhula kung ano ang karakter ng Panginoon. Nung siya naging tao, naramdaman niya ang lahat ng kahinaan, ng lahat ng limitation ng tao. Nung si Kristo yung naging tao, yung batang gantong itsura, sasabihin ng iba religion, nung si Kristo ay nung pinanganak sa Bethlehem, siya nakatayo na agad. Nakaganyan na agad, nakasinopis na agad. Nakasuot na agad ng triangle. May corona na. Hindi, kapatid. Si Kristo ay dumaan sa pagiging batang tunay na bata na umiiyak. Na kapag kinagat ng lamok ay iiyak. Na kapag kaya ni napa-etyas ay mamamaho. Lahat ng limitation, lahat ng kahinaan ng tao, dala-dala ni Kristo nung siya ay naging tao, sapagkat siya naging tunay na tao, mga kapatid. Bakit yung mga anghel nagpapakita naman sa tao, mukhang tao? Bakit kailangan si Kristo ay talagang maging tunay na tao, mga kapatid? Napakahalaga yan, sapagkat si Kristo kailangan maging tunay na tao para maging substitute mo. Yun ang doctrine of Christmas. Kailangan siya maging tao para ipalitan ka sa pwesto. Hindi pwede mag-substitute lamang ang hindi mo katulad. Kaya siya naging tao para maging substitute mo. Yan ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. At dapat natin matanim sa isip natin dito na ang Diyos ay tunay na naging tao para tayo isave. Sapagkat ito po ay nakasulat sa 1 John chapter 4 verse 2. This is how you should recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Kapag kami sasabi ay si Kristo ay hindi talagang naging tunay na tao, ay hindi galing sa Panginoon niyang katuruan na yan. Sapagkat malinaw dito na ang tama na turo lamang at ang Spiritong nagsasabi nito na si Kristo ay naging tao, ito ang galing sa Diyos. Pagka hindi ganito sinasabi, ito ay antikristo, mga kapatid. Amen. Si Kristo ay kailangan maging tao to substitute you. The doctrine of substitution. Amen. B. Jesus is not just man, but God. Hindi lamang naman siya tao, pero Diyos din siya. Hindi siya 50% na tao, hindi siya 50% na Diyos. Siya ay 100% na Diyos, 100% na tao. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, gising. Gising. Sabi kasi ng Isaiah chapter 7 verse 14, mga kapatid ang sabi, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Sabi ng Isaiah yan, prophecy yan. Pero sabi ng Matthew chapter 1 verse 23, yung actual na nangyari, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Ano daw po ang anak? Ano po ang anak? Sino ba yung anak pala? Si Jesus. At ang anak po ay God with us. Ibig sabihin, with us is God. Yung anak ay Diyos. Mga kapatid, kaya makikita natin yung fulfillment ng prophecy. Yung propesya ay naging totoo, mga kapatid.
At sino bang gumawa ng plano? Sinabi sa propesiya, ang Diyos. Sino ang nag-execute ng plano? Doon sa Matthew, ang Diyos din. God Himself made the plan, God Himself execute the plan. Ang Diyos lahat ang gumawa. At yan ay nangyari nung pinanganak si Jesus. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, grace, biyaya. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, ng grace na biyaya nito? Ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nag-execute. Nasaan ka? Wala. Tumanggap ka lamang, nag-rely ka lamang doon sa ginawa ng Diyos. Yun ang grace. Kaya mga kapatid, anong gagawin mo sa grace? Tatanggapin mo by faith. Ano ang reason kaya nagpunta si Jesus? So that God will be with us. With us is God. Ang kasama natin ay Diyos. Nakakapagtaka, meron mga ibang Kristiyano, para Christian na ang term ko eh. Kasi merong, obviously, mga hindi Christian na religion, hindi nila tinatanggap si Kristo bilang Diyos. Propeta lamang. Oo, kilala nila si Kristo. Pero propeta lamang siya, teacher lamang siya. Pero meron ding para-Christian. Anong sabihin ng para-Christian? Parang Christian. Ang sabi naman nila, si Kristo ay Lord, Panginoon. Tinatanggap nila Panginoon si Jesus, pero hindi siya Diyos. Bakit ika? Ay, tamoy ka, napagod. Tamoy ka, naupo, nung napagod. Meron pa naman Diyos na napapagod. Oh. Di parang Christian, pero hindi naman Christian. Pero mga kapatid, ang katotohanan ng mga doktrinang ito, si Jesus ay 100% man, at the same time, 100% God. Titingnan natin sa mga kasunod na verses yan, mga kapatid, mahalaga ito na maintindihan natin na siya ay Diyos. Bakit, mga kapatid? He came to save. Di ba? He came to save. Bakit siya naging tao? Iligtas tayo. He is not a God that became a man. O siya ordinaryong tao lamang. Tandaan nyo ha, kung sinasabi nila si Kristo ay ordinaryong tao lamang, sabihin nyo muna sa katabi nyo, gising. Hindi nasabi kasi siya yung tulog. Siya yung tulog. Ito ha, makinig muna kapatid. Mahalaga ito mga kapatid. Kung siya ay ordinaryong tao, therefore sinasabi natin na ordinaryong tao ay kaya magligtas ng kanyang sarili. Tama? Kung siya ay ordinaryong tao lamang si Kristo, therefore, pwede natin sabihin na ang ordinaryong palang tao ay kaya niyang mabuhay ng walang kasalanan. Tama mga kapatid? Kung kanya iligtas ang kanyang sarili, hindi na kailangan pumunta dito ang Diyos. Hindi na kailangan bumaba pala ang Diyos para maging tao at ito ko iligtas. Kasi kaya ko naman pala bilang ordinaryong tao na mabuhay ng walang kasalanan. Kasi kung sinasabi mo na si Jesus ay tao lang, anong difference ko? Tao din ako. So mayroong ibang tao na pwede ding mabuhay ng walang kasalanan at pwede ding iligtas ang kanilang sarili. Tama mga kapatid? Pero hindi. Kailangan pa ang Diyos ay maging tao kasi hindi kaya ng tao. At ang Diyos lamang ang kayang mabuhay ng walang kasalanan. But of course, nung si Kristo ay naging tao, namatay siya bilang tao, pero at the same time, Diyos din siya. Titingnan natin mga kapatid. Una-una, tingnan natin, bakit kaya ang Diyos ay kailangan maging tao? Kasi hindi nga kaya ng tao iligtas ang sarili. Hindi siya nakaupo doon sa langit para mag-cheers. Oy, sige, kaya mo ba? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige, sumunod ka lang. Sumunod ka lang sa mga utos ko. Kaya mo yan. Sige ba? Kaya mo yan. Akit na dito. Kaya mo yan. Sumunod ka na. Hindi siya cheering squad. Hindi siya coach. Ganito lang gagawin mo para magawa mo yan. Kailangan mo ng alas mo yung kasalanan na yan. Kailangan mo magtika ka. Kailangan mo magsikap ka. Hindi siya coach, mga kapatid. Siya ay, ano ginawa siya? Siya yung player. Tayo ang dapat lalaro. Siya yung substitute natin. Siya yung lumaro para sa atin. Siya yung nagsuot ng gloves. Siya yung umakit sa ring. Siya yung nakapagbubugan. Pero siya yung nagulpi din. Nagsugat-sugat din. Pagkatapos siya nagtagumpay. At ngayon yung katagumpayan niya, yun ang pinagsasasaan natin. Yun ang ini-enjoy natin. Kaya tayo nagse-celebrate dahil sa victory noon. Amen, mga kapatid. Kaya nga,
ang Panginoon ay bumaba sa langit, iniwan niya yung comfortable place niya sa heaven, lumaban sa gera, sa digmaan para sa atin, nag-suffer ng injuries for our sake, our place, because we are a weak losers. Tandaan niyo, kapatid, we are weak losers. Noong binayadan ni Jesus ng dugo niya, it is not just a simple human blood. Kasi kung ordinaryong tao lamang si Jesus, at palagay natin na walang kasalanan yung tao na yun, at ibinuhos niya ang kanyang dugo, yung dugo na yun, kabayaran lamang para sa kanya yun. Hindi tatanggap tayo doon, para sa kanya lang yun. Kung tao siya, at taong walang kasalanan, yung dugo niya, para sa kanya lang yun. Yung sacrifice niya, para sa kanya lang yun. Hindi tayo sakop doon. Ano ang kailangan ng dugo ng Diyos para maging lahat ng kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran? Para maging sufficient ang blood na kapatawaran, it must be the blood of the Son of God. It must be the divine blood. It must be the holy blood. Kaya nga, the blood of the Lamb of God. Yun ang kailangan, yung dugo ng tupa ng Diyos. Tupa ng Diyos, hindi tupa ng tao. Sabi ng John chapter 1 verse 29, sapagkat the blood of the Lamb lamang ang makapaglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen mga kapatid. Kaya si Jesus is at the same time 100% man, 100% God. Kaya God became man. Christ became Jesus. Kaya nga, Jesus is not just man, but God. Kaya nga, Jesus Christ. Christ ay naging tao, Christ is naging Jesus. Jesus Christ. Kaya hindi ninyo Jesus. Di ba nakaring na kayo noon? Ninyo Jesus. Hindi siya ninyo Jesus. Siya Kristo Jesus. Gets mo mga kapatid? Ninyo, maliit lang yun eh. Ninyo. Ibig sabihin, maliit na Jesus. Maliit na tao. Ang liit oh. Pero hindi siya Kristo. Diyos na Jesus. God, man. Kristo, Jesus. Jesus Christ. Amen mga kapatid. Sana maintindihan po natin mga kapatid yun. And that is a doctrine. Kasi, sabi ng Philippians, chapter 2, verse 6, kahit siya ay likas at tunay na Diyos. Ano daw siya? Likas at tunay na Diyos. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapatay ng Diyos. Hindi sinabi, kusa niyang hinubad ang pagiging Diyos. Ang hinubad niya ay pagiging kapantay ng Diyos. Anong hinubad niya? The power and the privilege. Yung pwesto, iniwan niya. At naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. Hindi tulad ng espesyal na tao. Ano ang kanyang kapanganakan? Karaniwang tao. Ano ka kapatid? Karaniwang tao? Ganyan si Jesus. Pinanganak ang karaniwang tao. So makikita natin dito mga kapatid, pag sinabi mong Diyos, hindi nag-change yan. One moment, He is God. The next moment, He is man. Hindi pwedeng ang Diyos ay nawawala ang pagiging Diyos at nagiging tao. Tapos at the next moment, He is God. Hindi, mga kapatid. Ang Diyos will remain to be God. Because God existed from the beginning until eternity. Kita niyo mga kapatid, hindi pwede pa bago-bago eh. From the beginning is God and God will exist forever. Kaya hindi pwedeng baguhin ang kondisyon nito. Anong iniwan niya? Yung posisyon, yung pwesto doon, yung privilege doon, yung magandang pwesto doon. Even yung kapangyarihan, iniwan niya. Anong tinake niya? Yung nature ng tao. Nature ng tao. But He remained to be God. Unchangeable siya. Of course, He died as a man. Kasi, hindi mo pwedeng patayin ng Diyos. Kasi hindi nag-shed ng kanyang power at ng posisyon bilang Diyos, paano mo papatayin ang Diyos? Kailangan mo nang iwan niya yun para mag-take siya ng new position o condition as man para siya ay mamatay. Pero hindi siya namatay bilang tao lang kasi kung tao lang, walang power. Pero namatay siya bilang Diyos kasi nga ang tangi makapagbabayad ng kasalanan sa sanlibutan ay dugo ng Lamb of God. Lamb of tupa nino? Tupa ng Diyos. Hindi tupa ng Israel. Hindi tupa ng tao. Tupa ng Diyos. Amen mga kapatid. At mga kapatid,
Kita nyo yung discomfort nun? Hinubad yung pwesto niya, bumaba dito, naging taong ordinary para sa'yo dahil iniisip ka. Ang ganda-ganda ng posisyon nyo, ang sarap-sarap ng simula from the beginning of time, naandun na siya, nakaupo siya kasama ng Diyos Ama. Tapos bigla mong magiging tao, sipi para ka nag-iimpake, pupunta ka sa isang, sasabihin ng ama mo, anak, punta ka muna dun sa India. Siguro, ako nga mga kapatid, siguro pagka ako'y hindi naman sa ano, ako'y magti-trip, hindi ako excited, pupunta sa India. Hindi ako excited. Excited ako punta ng, halimbawa, UK, o kaya Australia, o London, o yan. Excited siguro ako, Japan, pero pupunta ka ng India, mainit dun. Tapos, merong mabaho, tapos, o kaya dun sa Pakistan, mekos-mekos dun, mekos-mekos dito. Yan, linis na ng kuya ko yan, tiyo ko yan. Lolo ko yan, malinis na yan, super linis yan. Mekos-mekos yan, yung kakainin mo, mekos-mekos. Super lolo ko yan. Sarap yan, masyado nang masarap yan. Pinaana ni kuya, masyado nang masarap yan. Pupunta ka doon mga kapatid, dito yung nag-i-enjoy. Nakakain ko naman, masarap naman ang pagkain ko. Tapos sasabihin, kasi meron doon, merong makasalanan doon na Pilipino, ang tigas-tigas ng ulo, pumunta doon nakakulong. Kailangan mong tubusin, kailangan mong bayadan. Hindi ka excited, kapatid. May hirapan ka. Magmi-mission ka sa Nepal. Iba gusto mag-mission sa US. Magmi-mission kami sa Denmark, sa Germany. Pero magmi-mission sa Nepal. Sasakay ka sa bus, pagtaas na ang kilikili ng mga kasama mo doon, mekos-mekos na naman ang ilong mo. Hindi ka excited kasi it is a downgrade to the comfort na mapupuntahan mo. Imagine God, pababa dito sa mundong ito, tapos ordinary man, hindi mayamang tao, mahirap na tao, pinanganak sa sabsaban, hindi pinanganak sa magandang ospital, hindi pinapalimutan ng mga nurse, nakapalimot mga tupa, aso, ano. Maganda pa nga itong display na ito Maganda pa ito Kasi may mga kasama ng mga naka-crown pa Alam niyo kung tayo ay wala sa grace, sasabihin natin, huwag tayo maglagay nito. Kasi bato. Pero hindi alam natin na... Pero ginawa ng Panginoon para sa atin yun para kayong panyo. Pagdaan nyo dito, himas muna kayo dito. O kaya, halik muna kayo sa paano. Yung mga kapatid, nakikita niyo po, I hope you're seeing what I am trying to say, mga kapatid. Hindi madali sa Diyos ang galing sa langit, pumunta sa lupa para makasama ka, para mamuhay na buhay mo, at mamatay ng kamatayan dapat sana sa iyo. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapos ngayon, tampo-tampo ka. Tampo-tampo ka lang. Wala kang bonus, wala kang tampo-tampo ka na sa Panginoon. Pa-emote-emote ka pa. Christmas na naman, wala pang girlfriend, wala pang boyfriend. Yan ang problema ng iba. Pasko na, sinta ko. Wala na naman tayo. Wala pa rin biyanan. Salamat. Ang pasalamat ka, wala kang biyanan. Alam mo. Hindi, pero okay naman ang biyanan. Pastor, sa maganda mga biyanan, mababait yan. Amen pa. Letter C mga kapatid. Hindi lang yung point ko doon mga kapatid. Ang Diyos ay tao, si Jesus ay tao na natiling Diyos. Bakit? Kasi kailangan niyang, yung dugo niya ay kailangan the Lamb of God. God is with us. Last. God is with us. Ito yung third doctrine. God is with us. Kasama nila lumakad ang Panginoon. Kasama nilang natulog. Kasama nilang kumain. Namatay si Jesus na kasama ang tao. Kasi, it is purely facts, purely historical. Historical ito mga kapatid. Kailangan maintindihan natin, it is purely historical. Tandaan po natin sa 1 John chapter 1, verse 1 to 3, sabi po, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at our hands, which we have touched, this is what we proclaim, the word of life. Sinasabi dito ni Juan na siya mismo ay patotoo doon sa katotohanan si Kristo ito at hindi ito alamat. Kasi may nagsasabing ito daw ay alamat, ito daw ay legend, ito daw ay made up story lamang para maging maganda.
Hindi po ito spiritual parable, mga kapatid. Ito ay sabi ni Juan, ito'y bagay na aking nakita. Bagay na aking nahawakan. Bagay na aking naamoy. Ang sabi ni Pablo, ni Juan. Kaya po, yung sin on the manger is actually historical. Alam niyo po mga kapatid, may nasasabi na ito daw ay legend. So, doon sa patotoo ni Juan, it is not a legend. Hindi po ito mga alamat lamang. Kasi, kung makikita po natin, doon sa mga unang panahon, pati may namumutok din eh. Islam, hindi ka masira ito? Hello? Baka kasi pagputok yun. Popcorn. Hulaw, putok din eh. Tuloy natin. Kasi nung unang panahon, yung mga scholar po, mga kapatid, hindi sila gagawa ng alamat na yung mga detalye ay hindi magko-contribute upang i-improve yung kondisyon nung dito na kayo tumingin, yan na po yung mga namumutok. Yung bida. Pag may alamat ka, lahat ng ikikwento mo doon, lahat ng mga detalye mo doon, may purpose. Para gawin bida yung bida, gawin talagang kahanga-hanga yung bida. So, makikita po natin. Example, dito po sa John chapter 6 verse 7. Ito po si Juan din na nagsulat. Sabi niya, when they had rowed, nandiyan na, 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on water. Sinabi doon sa story doon, 3 or 4 miles. Kung ikaw ay gagawa ng alamat o storya, hindi ka na magsasabing 3 or 4 miles. Tama mga kapatid? It's either 30 miles or in the middle of the sea. Bakit? Walang purpose yung 3 or 4. Nagduda ka pa, 3 or 4. Gets yung mga kapatid? Kung ito'y alamat, hindi ganyan ang yan. Ito'y nagpapakita lamang na meron talagang naka-witness dito. Kaya lang yung nag-witness dito, hindi siya sigurado sa distance. Bakit hindi siya sigurado? Wala siyang dalang GPS. Hindi niya sinukat ng metro mula doon sa Pampanga hanggang doon sa gitna. Siyempre, nag-assume lang siya. Pero meron siyang basihan na pag-assume niya. Ang pag-assume niya mga 3-4 na milya kasi yun ang sa pantaha ko. Kasi kasama ako doon. O kaya yung tagal ng aking pagsagwan, yun ang mga maaaring malayo. Pero hindi ko pwedeng sabihin na kung 3 eksakto, 4 eksakto. Mga kapatid. Ngayon naman, mga kapatid, makikita natin doon na hindi ito alamat. Kasi kung alamat ito, eksakto to. Pangalawa, maaaring nagsisinungaling o totoo ang sinasabi ni Juan. Nagsisinungaling ba si Juan o totoo? Ito mga kapatid, ang napakadaling ebidensya na ito'y katotohanan. Kung ito'y katotohanan, kung ito'y kasinungalingan pala, ito ang pinaka-dumbest lie. If they are lies, they are some of the dumbest lies ever made. Bakit mga kapatid? Sinabi kasi ni Juan na nung sinulat niya itong kasaysayan ni Jesus, sabi niya, may 500 tao ang nakakita sa pagkabuhay ni Jesus sa Kidron Valley. May 500 tao, mga kapatid. Kaya nga sinulat ito, mga 30 or 40 years after na mga pangyayari na yun. At ang sabi niya, may 500. Kung ikaw ay gagawa ng kasinungalingan, at sasabihin mo, may 500 taong nakakita, 30 o 40 years after nung nangyari na yun, buhay pa ang mga tao sa Kidron Valley. Gets niyo mga kapatid? Andun pa yung mga tao na yun. At napakadaming tao ang magsasabing, hindi naman totoo yan. Ay di itong relihiyon na ito ay siguradong hindi ito magte-take off. Siguradong wala itong magiging follower. Abay, pagkadami-dami, 500 and yet walang makapagpatotoo na talaga nangyari yun. Pero hindi kapatid, ang relihiyong ito, ang paniniwalang ito ay hindi na quench. Bagkus lalo pang lumago sapagkat walang kumontradik, bagkus maraming sumuporta. Kasi mga kapatid, naiintindihan mga kapatid, sabihin nyo nga sa katabi nyo, gising.
Nakuha niyo mga kapatid, hindi maaaring maging kasinungalingan. Kapag hindi kasinungalingan nung pa, wala na. Patay na ang storyang ito. Yan na lang gumawa ka ng konting storya, madaling pasubalian Ayun na lang, sasabihin mo, sa Kidron Valley, ilan lang ang tao doon, sasabihin, 500 ang naka-witness, and yet, walang nagsabing hindi totoo, kundi ang nagsabing, totoong nakita namin si Kristo. Kaya, hindi na-quench, bagkus lalong nag-take off, at lalong dumami ang mga tago-suporta. Amen? Because this account is not contradicted, instead supported ng maraming nagpa-totoo. Marami pang nag-witness. So, ano ang point? The point of Christmas is that Jesus Christ really lived. He really died. He rose again. It happened in history. He did these things. He said these things. He promised those things. These things happen. And if this thing happen, His promise to you will also happen. Amen mga kapatid. Ulitin ko, kung nangyari ang lahat ng bagay na ito, ang pangako niya sa iyo mangyayari din. Thank you, Lord. Sabi naman, ano ngayon kung nabuhay si Jesus? Ano ngayon kung na talagang nandun siya? Pinanganak siya. Ano ngayon para sa akin yan? Sabi na iba, ang mahalaga lang naman sa amin, ang maganda, is I like the teaching of Jesus. I like His story. At ang meaning ng storyang ito ay, love one another. Forgive one another. Give to one another. Peace to one another. Yun naman ang meaning ng Christmas sabi nila. Kaya it doesn't matter kung nabuhay o hindi si Jesus. Ang mahalaga yung istorya na magbigay ka, magmahalan kayo, magpatawaran kayo ngayong Pasko. It doesn't matter kung this thing really happened. Alam mo ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Kapag gano'n ang katwiran nyo, meron kang doktrina. Ano ang doktrina mo? Ang doktrina mo is justification by works. Bakit ko po nasabi mga kapatid yun? Kung sinasabing hindi mahalaga namang nabuhay si Jesus, ang mahalaga lang naman yung tinuturo niya. Ibig sabihin ng mga kapatid, hindi mahalaga na si Jesus ay nabuhay, the life we should live, hindi mahalaga na si Jesus died the death we should, died the death that we should die, and all that matter is His teaching. Sinasabi mo na, kaya pala. Justification ba yun? Sundin mo lamang ang sinasabi ni Jesus, maliligtas ka. Samantalang salvation is Christ dying, living the life we live, and dying the death we should die. Yun ang salvation. Because only God can live a sinless life, and only God can pay for our sin. Jesus is not just man, but God who live among us. Ganoon mga kapatid, kaya napakahalaga po mga kapatid na nasa atin talaga katotohanan si Kristo pinanganak at naging tao para sa atin. Gospel is not just telling a story. Yung gospel po is not just Jesus Christ comes to earth to tell us how to live, we live a good life, and then God owes us a blessing. Ang gospel po ay hindi yung ganito ang buhay mo, at pag nagawa mo ang buhay mo na maganda, pag nakapamuhay ka ng ayos, pagpapalain kita. May utang ako sa iyong blessing. Hindi po ganyan ang gospel mga kapatid. Ang gospel po ay si Jesus. Ang napunta dito, nabuhay, ulitin ko ulit ito. Pag alis nyo, ito sana ang matandaan ninyo. The gospel is that Jesus Christ came to earth, lived the life we should live, died the death we should have died. So that when we believe in Him, we are accepted and live a life of a grateful joy for Him. Sabi po ng 2 Corinthians 5:21, alam naman natin ito lahat, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. This is the gospel. Hindi yung masunod mo, yung example ni Jesus. Hindi yung masunod, bagamat maganda, siyempre. Dahil ikaw ay ligtas na, magandang masunod mo yon. Magandang may sa pamuhay mo kung paano namuhay si Jesus. Pero ikaw ay magpapako sa krus.
Para ikaw ay maligtas. Hindi po yun ang gospel, mga kapatid. Ang gospel, si Kristo ay napako sa krus. Para sa iyo. Amen po. This thing happened. This thing really happened. It is factual and historical. Kaya po, since this thing happened, we can now be saved by grace. Pwede tayo maligtas. Biyaya ng Panginoon. Paniniwalaan na lang natin yung mga bagay na ito. Kaligtasan ang naghihintay para sa ating biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya po, basahin natin ito mga kapatid. Salvation is not through imitating Christ. Sabi kasi ng ibang mekos-mekos na religion gayahin mo lang si Kristo. Ano yun? Meron pang ano? Ano yun? What would Jesus, tama ba? Yun, WWJD. What would Jesus do? Parang as if, yung pag-akit mo sa langit, ay sundin mo lang yung WWJD. What would Jesus do? Anong gagawin ni Jesus? Makakalakat ka ng langit, tatanggapin ka dos. No. Salvation is not through imitating Christ or playing Christ. Salvation comes because Jesus came and finished His work for us. Amen. Kaya yun na nga pinagpiplis natin, si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa. Kaya nga, kung hindi po talagang nabuhay si Jesus, yung Christmas story is another burden para sa atin. Another command to fail. Another rules to break. Kasi ang sabi ng Pasko, magpatawad ka. Sabi ng Pasko, magbigay ka, di ba? Kaya puro aginaldo. Paano kung hindi ka makapagbigay ng aginaldo? Paano kung hindi ka na ano pa yung mga ginagawa pag Pasko? Makapag-exchange gift. Paano kung hindi mo mapatawad? Panahon ng pagpapatawad, which is tama, mga kapatid, kung meron kayo sama na loob, this is a time na, doon pa lang dapat nagpapatawad na tayo, kasi doon pa tayo pinatawad, kaya tayo nakakapagpatawad. Pero kung ganun lang, pagpapatawad lang, ay iiwasan ko na, Pasko nga. Hindi na nga ako magagalak sa Pasko. Kasi it's another just a rules na hindi ko matutupad Tama mga kapatid, na lalo na naman ako ibababa, lalo na naman sasabihin, hindi ka karapat dapat sa langit Yung kanta ng yung kay Santa Claus, ano kayo? Ano nga ang nakalimutan ko na tama. Santa Claus, naughty and nice. Yun, paano nga? You better watch out. You better not cry. You better not spout. I tell you why. Santa Claus is coming to town. Pasko ito, huwag kang sisimangot. Si Santa Claus ay dadating, hindi tatatanggap ng blessing. Wala kang matatanggap. Pag gantong i-apply mo sa Diyos, wala. Talagang depressing ang buhay mo. Ang dami mo dapat simangutan ngayong pagkakataon na ito. Pero buti na lamang, hindi ganun ng Panginoon Buti na lang, nauna mo ng pagpapala at biyaya ng Panginoon, kaya ngayon ikaw nakangingiti Amen? Kaya ngayon, ang tamang lyrics talaga ng mga kanta na kinakanta natin, ito lamang ang kanta, lyrics ng kanta, lyrics ng Christmas song, na doctrinally correct Hindi yung, ay sumami kissing Santa Claus. Hindi doctrinal yun, mga kapatid. At saka yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Very shiny nose. At saka yung sa Tagalog, yung 13 month. Pasko na yung 13 month. Ito kapatid, tingnan natin ang lyrics ng kantang ito. Ito napakaganda. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Mga kapatid, ang ganda nitong kastang ito Ano matututunan natin dito? Dumating siya para magligtas. Ang anghel ang nag-command that we should rejoice. Luke chapter 2:10.
Pero ulitin ko ulit, nakaalis na ulit si Jesus eh. Nakabalik na ulit eh. Nanahan pa sa atin, na-accomplish na ang purpose niya. Hindi ba dapat tayo ay rejoice na rejoice din? Amen mga kapatid. Pangalawa, spiritual peace between God and man. Hindi naman yung peace ng mundo sinasabi dito eh. Hindi yung peace on earth na wala ng gyera, wala ng digmaan, wala ng biyanan at manugang, wala ng hipag at bayaw. Hindi yung peace na yun eh. Spiritual peace na yun eh. Yung ang Diyos ay nakipagkasundo na sa atin eh. Meron na tayong peace with God eh. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo are already now the friend of God. Because of Christmas, we are friend of God. Kapag di ka kasundo ka ng Diyos, hindi ka kaaway ng Diyos. Ano pa? Inner peace. Ano man ang pinagdadaanan mo kapatid? Meron ka kapanatagan sa loob eh. Bakit? Alam mo na ang Diyos ay naandyan eh. Alam mo, He is God with us. Hindi lamang God that walk with us. He is a God who live in us. Di ba meron kang inner peace doon mga kapatid? Ang sabi ng iba pagulo ng pagulo ang mundo. Dapat ma-pressure tayo, ma-tension tayo. Hindi kapatid mahalaga kung gaano kainit ang pugon. Ang mahalaga sino ang kasama mo doon sa pugon. Guys, mga kapatid, yung apat na yung tatlong Meshach, Shadrach at Abednego, sabi ng iba ngayon si Melchor, Baltasar at si Gaspar. Si Meshach, Shadrach at Abednego. Hindi mahalaga kung gaano kainit ang pugon. Ang mahalaga nga, nandun kasama nila si Kristo. Ganda sa ating mga kapatid, hindi mahalaga kung gaano kagulo ang mundo. Ang mahalaga, sino kasama mo? Kasama natin ang Panginoon na nanaan sa ating mundo. That is the doctrine of Christmas. Ano pa? Sabi doon, our King has come. Christ is born in Bethlehem. The King, glory to the newborn King. Kaninong hari ito mga kapatid? Atin. Pag ang hari ay pumunta sa'yo, pag ang hari ay nanahan sa'yo, ano ang kasama niya? Kaharian niya. Ano ang kasama ng kaharian? Lahat ng kapangyarihan ng hari na andun sa kaharian. Lahat ng tauhan, sundalo ng hari na andun sa kaharian. Lahat ng pagpapala ng hari ibinibigay sa nasasakupan ng kanyang kaharian. Rules and regulation ng kaharian ng hari ang makapangyayari sa iyo mga kapatid. Sabi nga ng Mark chapter 1 verse 14, sabi ni Jesus, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, He said, the kingdom of God has come near you. Mga kapatid, hindi lamang has come near you. God, the kingdom of God, you are in the kingdom of God. Hindi lang malapit sa iyong kaharian Diyos, ikaw ay nananahan mismo sa kaharian ng Diyos. Kaya ano ang ibig sabihin nun? Therefore, start living according to the rules of the kingdom of God. Simulan mo ngayon mamuhay ayon sa kaharian, ayon sa rules and regulation ng kaharian. Mamuhay ka na kasama mo ang hari. Kaya ang iba hindi makapag-Christmas, kami naman walang pambili ng wala na nga kami makain, bibili pa kami ng pang Noche Buena. Di ba mga kapatid, ang tamang approach ay, nasa kaharian ako ng Diyos Walang nagugutom sa kaharian ng Diyos. Ang pananampalataya ako, hindi ako magugutom sapagkat sa kaharian ng Diyos, walang nagugutom. Maaaring ngayong Noche Buena ito, wala kang kainin. Pero sa susunod naman, umasa ka na ikaw ay mag-uumapaw sa kinakain. Maglulungad ka. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang lahat ay nag-uumapaw. Nasaan ka kapatid? Nasa kaharian ng Diyos. Nasa mundo kang ito, pero ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Yun ang declaration ng doctrine of Christmas, that you are now in the kingdom of God. Bakit? Bagkat ang hari ay ipinanganak na, kasama na natin ang hari. Ang hari ng lahat. Amen mga kapatid. Kaya po ang gagawin natin, pray for the manifestation. Hindi laging, ang sinasabi natin, ikaw ano nakikita natin, ipag-pray natin yung manifestation. Ito ang dapat sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, ay nagagala kami. Bakit? Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ay walang nalulungkot. Bakit walang nalulungkot? Sapagkat ito ang pangako ng Diyos Sa kaharian niya, ay walang iiyak. Sa kaharian niya, lahat ay masaya. Sa kaharian niya, lahat ay nagagalak. Hindi ko naman mapaniwalaan yan. Ay, nasa yun yun, hindi mo mapaniwalaan Kaya nga sinasabi ko kapatid, paniniwala, pananampalataya ang mahalaga.
Tandaan natin yung mga example na sinabi ko kanina. Nagalak si Jesus sa mga nananampalataya. Amen. Ano ang kailangan mo? I-declare mo ngayon. Ano i-declare mo? You are the Lord. You are the King of my life. You are sovereign in my life. Yun ang i-declare mo ng Christmas. Lord, ikaw ang makapangyarihan. Sapagkat ako'y nasa iyong hari. Ikaw ang hari ng aking buhay. Mangyari nawa ang gusto mo sa aking buhay. Nung araw, hindi ko masabi yon. Bakit? Kasi natatakot ako, Lord, baka naman ako'y pahirapan mo. Baka yung gusto mo, ako'y maghirap. Baka yung gusto mo, ako dumaan sa pagsubok. Kapatid, napaintindihan natin ng mga preaching kung gaano tayo kamahal ng Diyos, At naintindihan din natin, baka naman yung gusto ko ay salungat sa gusto ng Diyos. Hindi, kapatid, sapagkat sabi ng Diyos, binago ko na ang puso mo. Alam mo ba yung gusto mo? Yan ang gusto ko, sapagkat yung puso ko ay nasa iyo. The same desire we have. Kaya nga pwede mo sabihin, Lord, let your will be done. Let your sovereignty be upon my life. Ikaw ang tunay na maghari sa puso ko. Pwede mo ngayon sabihin sa Panginoon. Yung iba kaya hindi masabi, natatakot sa gagawin ng Diyos sa kanya. Sige nga, susubukan kita. Hindi po ganun ng Diyos. Tingnan natin si Jesus, never. Na may lumapit kay Jesus at sinabi ni Jesus, patunayan mo muna. O kaya ikaw, ipapahirapan ko, no? Nahirapan sila kasi nung panahon na yung naghihirap si Jesus. Para kanino yun? Para sa atin. Tapos ngayon ka maghihirap? Hindi. Elevate natin ang faith natin. That is the doctrine of Christmas. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Take away natin, mga kapatid. Take away. Take away natin. Take away. Yan ba yung take away natin? Allah? Hindi, sis. Sino nag-talk away nung aking take away? Ang take away natin ay ganito Saan yan? Ayan. Ang take away natin, the gospel of Christmas. Abay, tama nga pala yan. Sabi kasi ni John, he felt the eternal, he saw the eternal. Sabi ng traditional religion, yung matter ay bad, yung divine is good. Yung divine ay hindi bababa. Kasi divine sila. Sabi ng traditional religion, yung salvation ay escaping out of this world into doon sa kingdom of God. But the gospel of Christmas is that salvation is the kingdom of God coming into this world. Salvation is the kingdom of God coming into this world. Dala-dala ni Jesus Yung traditional religion, mekus-mekus, sabi nila, yung mundo is bad, so let's get away from the cancer. Let's get away from poverty. Let's go to heaven. But the gospel of Christmas is that salvation is the kingdom of God coming into this world. Sabi nung doctrine of Christmas, the body is important. Matter is important. The world is important. He took our physical flesh. Therefore, Christians, in the name of Christ, we should share our faith. In the name of Christ, we also bring people to Jesus Christ, to His kingdom, and to the fellowship of believers. Para so that they will also know and experience the abundant life in our Lord Jesus Christ. So that even in this wicked, rotten world, we would live in the kingdom of God. That is the Christmas doctrine, mga kapatid. So next time, when we talk about Christmas, hindi lamang to holiday, hindi lamang to celebration, ito ay manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. The doctrine of grace. Christmas is also a doctrine of grace. All by God, all by Himself, we just receive. Think about the next time you say to somebody, kalbitin nyo katabi nyo, Merry Christmas! Diba? Masaya na? Kakangiti na kayo. Pati kayo napapameri na. Alam na natin kasi, Merry Christmas. This is the doctrine of Christmas.